pinakamaraming himpilan at na radio network ng bayan. RMN, ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide, kaso laban kay Janet Lim Napoles posibleng hindi pa maisasampa ngayong linggo ayon sa DOJ. Publiko, inalalahanan ng COMELEC sa umiiral na gun ban kaugnay sa barangay election sa Oktubre. Mga doktor, nasang maglagay ng professional rate sa mga klinika sa gitna ng mga reklamong may dagdag na singil sa mga pasyenteng humihingi ng resibo. Aksyon ng Amerika sa lumalalang tensyon sa Syria, pinagdedebatehan ng US Senate. Balitang negosyo, frontliners sa Boracay sinasanay para tumagal ang mga turista sa isla ayon sa Department of Tourism. At sa ibang dagat, tensyon sa Syria lalo pang uminit habang inaantabayan ng posibleng military attack ng Estados Unidos. Buong pagsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, umaga po ngayon ng Miyerkules na September 4, 2013. Ito ang numero 1 ng RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Ay po'y live na live sa DYRI 774 RMN Iloilo, DWAR 103.9 RMN Palawan, sa DCCB 864 RMN Tugiganao. Pa rin mga kasama international at www.rmnews.com at WRMN New York, USA. At sa lahat po natin mga number 1 AM stations sa buong bayan. Posibleng mantala ang pagsampa ng kaso sa National Bureau of Investigation o sa kaso ng National Bureau of Investigation hinggil sa pork barrel scam. Ayon po kay Justice Secretary Laila de Lima, malabo na nilang may sampa ang kaso ngayong linggo pero nagdodoble kayod umano sila para matapos ang investigasyon. Ito'y dahil na rin sa pinapakiusapan pa niya si NBI Director Nonatos Rojas na wag nang magbitiw sa pwesto dahil makakaapekto ang pagbibitiw niya sa nagpapatuloy na investigasyon. Kapag natapos na umano nila ang investigasyon, agad nila itong isasampa sa Office of the Ombudsman. Ang Ombudsman naman ang magdidesisyon kung ididiretso na sa preliminary investigation ang kaso. Dagdag pa ng kalihim na hinihintay din ng Ombudsman ang resulta ng investigasyon ng NBI dahil sa ituturing na sensitibo ang kaso na kinakailangan din ng mabibigat na ebidensya. Si Napoles hindi po maaaring piliting magbigay ng sinumpaang salaysay. Kasama natin sa balita, Grace Mariano. RMN Report. Pabor sina Senator Sergio Osmeña at Francis Chis Escudero sa panukalang kunan ngayon pa lamang ng sinumpaang salaysay si Janet Lim Napoles upang ma-preserve na ang lahat ng nalalaman nito kaugnay sa pork barrel scam. Kaya lamang ayon kina Osmeña at Escudero, hindi maaaring pilitin si Napoles na ito ay sumailalim sa tinatawag na perpetuation of testimony. Naniniwala si Osmeña na magsasalita talaga si Napoles kaya pinili nitong sumuko sa halip na magtago, katulad ni na dating military officer Jovito Palparan at dating Palawan Governor Joel Reyes na kapo may kinakaharap na kaso at hanggang ngayon nagtatago pa rin. Narito naman ang pahayag ni Senator Chis Escudero. Ang problema, ang desisyon ng akusado yun at desisyon ng abogado niya yun. Hindi pwedeng makompel na kunan siya ng testimony sa ngayon. Lalo na kaugnay dun sa PDAP scam dahil yung kasong pending laban sa kanya ay kaugnay lamang ng illegal detention at hindi naman tungkol sa PDAP scam. Yan po ang pahayag ni Senator Escudero. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak, RMN. Radyo mo Nationwide. Ang resulta ng investigasyon sa pork barrel scam hindi nadadaan sa Malacanang. Kasama natin sa balita, Angel Ronquillo. RMN Report.
Hindi na kailangan pa ng kumpas ang Palasyo ng Malacanang para isampang kaso hinggil sa kontrobersyal na pork barrel scam sa tanggapan ng Ombudsman. Ayon kay Justice Secretary Laila de Lima, hindi katulad ng mga naunang pagsisiyasat ng NBI, hindi na dadaan pa sa review ni Pangulong Benigno Aquino ang resulta ng investigasyon ng ahensya hinggil sa pork barrel scam. Sinabi pa ni de Lima na kapag natapos ang investigasyon ng NBI ay agad itong susumite sa Ombudsman na siya naman magsasagawa ng evaluasyon kung maaari na itong idiretsyong isalang sa preliminary investigation. Idinagdag pa ng kalihim na hinihintay din ng Ombudsman ang resulta ng investigasyon ng NBI dahil sa tinuturing na sensitibo ang kaso na kailangan ng mabibigat at konkreto ebidensya laban sa sinasabing pork barrel queen na si Janet Lim Napoles. Samantala, aabisuhan na lamang umano ni de Lima si Pinoy kung ihahain na ang resulta ng investigasyon sa tanggapan ng Ombudsman. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ranquillo, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Pinagdokumento mga kasama ng Korte Suprema ang pamahalaan sa petisyon ng isang grupo laban sa pork barrel system. Matapos mapagkasunduan ng mga maestradong bigyan ng 10 araw ang mga respondents para magkomento sa petisyon kontra pork barrel. Ang respondent sa petition for prohibition ay inihain ng social justice system, partikular na ng presidente nilang si Attorney Samson Alcantara, Senate President Frank Drilon at House Speaker Jose Belmonte. Iniling din ng mga petitioner na magpalabas ang Korte Suprema ng writ of habeas o writ of prohibition para pigilin ang Kongreso sa pagpasa ng batas na maglala ng pondo para sa pork barrel system. Sa anumang forma o kay pangalan ito pwedeng tawagin. Naniniwala ang mga petitioner na sa ilalim po ng pork barrel system nagkakaroon daw ng misappropriation sa pondo ng gobyerno. Pinitpan naman ito na may tuturing din na betrayal of public trust at panggigisa sa taong bayan ang paglalagay na lokasyon sa pork barrel. Sakaling magmatigas sa pwesto ang 3 hanggang 4 na deputy directors ng NBI na pinagsusumiti po ng courtesy resignation, posibleng lumapit na si Justice Secretary Laila de Lima kay Pangulong Noy at hingin ang kanilang mga ulo. Ayon kay de Lima, sa kanyang pagkaalam hindi naman may tuturing na mga career executive service officer o seso mga NBI deputy directors. Ibig sabihin, maaari silang alisin sa pwesto ng Pangulo at magtalaga ng kapalit sa pwesto. Mga kasamang MMDA, kasado na po sa September 11 Anti-Pork Rally. Kasama natin sa Balita Live, Joyce Adra. RMN Report. Kasado ng pwersa ng MMDA para sa Anti-Pork Rally sa September 11. Ayon sa MMDA, hihilingan din nila ang tulong ng NCRPO sa pagsasayos ng daloy ng trapiko, lalo na matatapat sa weekday ang EDSA Tayo Rally. Junep Ocampo, isa sa organizers ng rally na ang gagawing pagkilo sa EDSA ay hindi political rally. Salip ito niya ay may kinalaman sa kanilang iginigit na tuloy ang pagbasura sa pork barrel system. Nilinaw din ng Ocampo na bukas ang rally sa lahat ng relihiyon. Kasama mo sa Southern Metro Manila, Joyce Adra, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN Nationwide Report. Dalawang anti-pork rally gagawin sa Cebu City. Kasama natin sa balita, Ken Galinea ng RMN Cebu. RMN Report. Dalawa pang mga anti-pork rallies ang nakatakdang ilunsan sa lungsod ng Cebu sa susunod na linggo. Bagamat nananatiling low profile ang mga nasa likod ng dalawang aktibidad, idinaan sa Facebook ang pag-imbita sa mga tao na dumalo sa rally ngayong Setyembre 11 at 15 sa magkaibang mga venue. Isa sa mga grupo ang naglunsad ng online campaign sa Facebook na may account na Fuentita, na ang ibig sabihin ay magtungo sa Fuente Osmeña Rotonda para makiisa sa anti-pork rally. Ang pangalawang rally naman ay gagawin sa Plaza Independencia ngayong Setyembre 15 at ito'y tatawaging Cebu People Power for Abolition of Pork Barrel. Sa kabila nito ay nilinaw ni Cebu Archbishop Jose Palma na hindi kasali ang simbahan sa nag-organisa sa alinman sa mga rally na ito at nasa mga lay organization na kung gusto nilang makiisa sa alinman sa mga aktibidad. Kasama mo sa RMN Cebu, Ken Galinea, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Muli pong nagpaalala ang COMELEC sa pinapatupad na election gun ban. Kaugnay ng nalalapit na October 28 synchronized barangay Sangguniang Kabataan o SK elections. Nagsimula ang gun ban noong September 1 at magtatagal po yan ng 3 buwan. Dahil dito nanawagan ng COMELEC sa mga hindi pa nag-aay na aplikasyon na pumunta sa kanilang mga tanggapan. Samantala, ang meron ng mga aplikasyon noong pang Mayo ng noong May midterm election ay subject for renewal na lamang.
Una nang pinaliwanag ho ng Comelec Commissioner na sa Sixto Brillantes na baka mas maging madugo daw ang barangay election dahil magiging magkakamag-anak at magkakapit-bahay ang mag-aaway-away at handong pa magkaminsan sa patayan dahil sa init ng politika. Ipinag-utos ngayon mga kasama ng BIR, Bureau of Internal Revenue, sa mga profesional kabilang na po mga doktor at abogadong ilagay sa labas ng kanilang mga opisina at klinika ang kanilang professional rates. Ayon kay Commissioner Kim Hinares, kailangan maging transparent naman ito sa pagdating sa mga rates nila para maiwasan ang labis na paniningil sa kanilang mga kliyente. Hilinaw po ni Hinares na marami kasi silang tatanggap na reklamo kaugnay sa mga doktor na naniningil ng dagdag bayad kapag humingi ang pasyente ng resibo. Ipinaliwanag din yan, dapat nakapaloob na sa sinisingil na professional fee ang withholding tax at value-added tax. Pagdedebatehan na sa US Senate ang aksyong gagawin ng Amerika kaugnay sa lumalalang kaguluhan sa Syria kung saan napaulit ang paggamit ng chemical weapon. Lumalabas kasi sa investigasyon ng US Intelligence ng gobyerno ng Syrian President Bashar al-Assad ang nasa likod po ng poison gas attack sa labas ng Damascus nitong Agosto. Sa pag-usap sa Senate Foreign Relations Committee, inikahit ni Secretary of State John Kerry ang mga mambabatas na gumawa ng desisyong makatutulong sa Syria. Naniniwalaan niya siya na kapag walang ginawang aksyon ng US sa nagpapatuloy na kaguluhan sa nasabing bansa, magkakaroon lamang ito na epekto sa Middle East at maging sa Amerika, lalo na't ang pinag-uusapan dito buhay na ng tao. Ngayon pa man, nilinaw po ni Kerry na hindi nais si President Barack Obama na makisali sa gera sa Syria. I repeat here again today that only the most willful desire to avoid reality can assert that this did not occur as described or that the regime did not do it. It did happen, and the Assad regime did it. Now, some have tried to suggest that the debate we're having today is about President Obama's red line. I could not more forcefully state that is just plain and simply wrong. This debate is about the world's red line. It's about humanity's red line. And it's a red line that anyone with a conscience ought to draw. This debate is also about Congress's own red line. You, the United States Congress, agreed to the Chemical Weapons Convention. You, the United States Congress, passed the Syria Accountability Act, which says Syria's chemical weapons are, quote, threaten the security of the Middle East and the national security interests of the United States. Kabilang naman sa mga matataas opisyal Amerikang nasa Senate hearing, sina Defense Secretary Chuck Hagel at General Martin Dempsey, ang Chairman of the Joint Chief of Staff. RMN News Network. Barangay sa Cagayan de Oro nagkaroon po ng flash flood at landslide. Kasama natin sa balitang ito si Alwin Salering live at sa RMN Cagayan de Oro. RMN Report. Babalikan natin si Alwin Salering, masama mga frontliner sa Boracay sinasanay para tumagal ang mga turista sa isla. Si Mel Tersona na RMN Kalibo. RMN Report. Kailangang magpakita ng maganda at positibong pag-uugali at serbisyo ang mga frontliner sa Boracay para mas tumagal pa at dumami ang mga turistang lalagi sa isla. Ang nasabing mga frontline workers ayon sa Department of Tourism DOT Boracay, ito ay mga drivers, tourist guide, masahista, tour commissioners, boatmen, vendors at front desk staff kung saan kinakailangan silang maging magalang, palakainigan, madaling lapitan at matulungin. Ayon sa DOT Boracay, kinakailangang ma-impress ang mga turista sa serbisyo ng mga frontliners para wala silang maisabi o makitang hindi maganda sa Boracay. Dapat tandaan ang lahat, dagdag pa ng DOT ng mga turistang galing Boracay ang maging endorser at advertiser, kaya kinakailangang maging maganda lang ang kanilang ibabalita tungkol sa isla pagdating nila sa kanilang mga pinanggalingang bansa. Kasama mo sa DYKR Kalibo, Mel Tarazona, Tatak, RMN. Balikan natin masama yung balita dahil isang barangay po dyan sa Cagayan de Oro nagkaroon ho ng flash flood at landslide. Live sa Alwin Salering na RMN Cagayan de Oro. RMN Report. Nakaranas na nga pagbaha at landslide ang barangay Alumbia dito sa Cagayan de Oro kagabi. Ito dahil sa matinding pag-ulan na naranasan. Umabot sa 3 oras na bara ang daan ng mga bato at putik kung kaya't halos 3 oras din na stranded yaong mga motorista. Dahil dito, ginamitan na lamang ng backhoe at bulldozer upang maklear ang area. Wala naman nasugatan o namatay sa pangyayari. Samantala sa sitio Luway Dulawan naman, sako pa rin sa barangay, ilang mga bahay ang pinasok din ng tubig baha matapos na tumaas ang level ng tubig sa sapa. Halos hanggang balikat ang tubig baha kung kaya't basang-basa yaong mga kagamitan ng mga residente. Kakatamang ilalaya ng mga opisyal na lungsod
ang mga residente sa dalawang ranasang insidente dito sa lungsod. Kasama mo sa DXCC Cagayan de Oro, Alvin Saliring Tatak, RMN. Radyo mo, nationwide. Live mula sa RMN News Center, Makati City, Metro, Manila, Philippines. Narinig ang RMN News Nationwide. Umaga ng Miyerkules ngayon, mga sama, 4 ng Setyembre 2013. Tapos sa mga taga Surigao. Yan po si kasamang Gay Chu at Janice Tanyo sa RMN News Diretso, Balitang Surigao. Sa numero 1 DXRS 918. Panoorin po kami naging pagbabalita ng alas 7 ng umaga sa YouTube pa rin mga kasama. Type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you Lord. Hindi po tayo nagkasama-sama. Salamat po sa inyong naging panahon. Kasama nyo sa serbisyo publiko. Nangalan po ni Weng de la Peña, si Buddy Oberas. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN, radyo mo nationwide. Pinakamalaking mga balita habot sa bawat Pilipino sa bansa. RMN News Nationwide. Oras sa ng PhilHealth al 7:17 ng umaga. Mare, may bago to benefit package